Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mops TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ito na nga, no, ating pag-usapan to mga kababayan. Senator Amy Marcos, no, tuluyan na bang inilabas, no, o iniwan o tinabla ng kanyang kapatid na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga kababayan? No, tinanggal na nga ba siya sa alyansa, no, ng para sa bagong Pilipinas mga kababayan? Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright? Gaya po ng ating hinihiling sa ating mga followers dyan, mga subscribers, 1 view, 1 like po sana. Okay? Don't forget to share din po yung ating video, no. Ito na mga kababayan, no. Nangyari po ito, no, diyan po sa kanilang rally, political rally diyan po sa Cavite at Laguna, na kung saan 11 senatoriable lamang, no, ang dineclare o ipinakilala ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., no, sa kanilang alyansa para sa bagong Pilipinas mga kababayan, no. Epekto po ba ito, no, ng ginawang pag-iimbestiga ng ating Senator Amy Marcos mga kababayan? Grabe, no? Ang problema kasi kahit saan natin daling anggulo, no? Nagpaimbestiga sila tungkol nga po dyan sa pagkakahuli ng dating Pangulong Duterte. Pero, kung titignan natin maigi, no, doon pa rin siya babagsak na parang ang nasisisi mga babayan ay ang administrasyon o yung Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Diba? Kasi imagine ninyo, mga tao niya yun nasa baba eh. In the end, yung relay po, no, ng utos o ng order, no, eh mukhang babalik sa taas. So, madadali pa rin si PBBM. Ano? O, pakinggan natin itong balita na to mga babayan, no. 11 senatoriable lamang mula sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang kinampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa rally ng administration candidates sa Cavite at Laguna. Hindi kasama sa 11 ang ate ng Pangulo na si Senator Amy Marcos na absent din sa naturang sortie. Absent naman pala kayo na. Pero kumakalat po, no, ang bali-balita na tinanggal na po si Senator Amy Marcos sa alyansa, no, para sa bagong Pilipinas dahil nga daw po diyan sa kanyang ginawang investigasyon sa paghuli sa dating Pangulong Duterte. Sangayon ba kayo doon mga kababayan? Anong opinion niyo diyan, no? I-comment niyo diyan sa ibaba, no? Eh kasi talagang babalik ang ang turo, no, ng daliri sa kay PBBM pagka talaga nag-imbestiga sila, no, at pinag-usapan nila yan, kahit na ang idinidiin niya itong sila Remulla, no, kahit yun ang kanyang mga kino-question, sila Torres, sila Remulla, in the end mga babayan, eh mukhang matuturo pa rin si PBBM. Kaya nga nagagalit mga babayan yung mga kababayan natin, 'di ba? Na bakit nga naman, no, kapatid ka ng Pangulo ng Pilipinas, 'di ba? Ikaw ay ate, tapos mag-iimbestiga ka ng ganun. 'Di ba? So dapat pinag-isipan maigi. Kasi maituturo talaga si PBBM, baka masisi pa si PBBM diyan. 'Di ba? O, tuloy natin. Kaya po, magkaisa po tayo. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Yun, no. Diba? Kulang eh. So, binanatan ni PBBM, wag natin gawing alyansa ng 11 senator lang. No, alyansa, dapat kumpleto. Pagka merong rally na agaya nito, dapat kumpleto kayong umaaten, no, sa mga ganyan, sa mga kampanya. Hindi po pwedeng 11 lang yung umaaten po dyan. Diba? Ganun ka-stricto yung Pangulong Bongbong Marcos natin, si PBBM. Gusto niya, pag kinampanya niya, no, yung kanyang mga senator sa alyansa, kumpleto kayong haharap. No, hindi po pwedeng kulang kayo. Kasi siya nga, no,
Marami siyang ginagawa. Busy rin siya, no, sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang mga meeting. Pero nakakapag-singit siya ng oras dyan. Di ba? Sa kanilang kampanya. Tapos kayo yung tumatakbong senator, hindi kayo makapagsingit no, ng schedule ninyo sa mga ganitong rally, sa ganitong mga kampanya. Nakakahiya nga naman yan. Kahit pa sabihin natin kapatid siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos o PBBM, kahit ate siya, diba? Dapat umattend pa rin siya. Diba? Kasi inaano nga sila baga ipinapakilala sila. Diba? Sinusuportahan sila ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang kampanya. Tapos sila pa yung mawawala. Sila pa yung absent. Diba? Ayon naman sa senadora, walang problema sa kanya kung hindi siya nabanggit ng kanyang kapatid na si PBBM. Matagal na rin anya sila hindi nagkakausap. Ito na naman si Wilson Lee Flores. So, ito ba yung Chinese? Yung Pandesal Forum na yan. Diyos mio. Na magkapatid. Yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa. Total, sinabi ko naman mulat sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Ayoko maipit. Matagal Yun. na rin yung tiis ko sa totoo lang. Nahihirapan ako, hindi ko nakakausap ang aking kapatid, kundi sa publiko. No? Nahihirapan na ang ating Senator Amy Marcos sa mga nangyayari. No? Dahil hindi nga niya alam na ang kanyang gagawin pa. Dahil kaibigan nga niya. No, ito nga sila BP Sara, itong pamilya Duterte, tapos kapatid niya yung Pangulong Bongbong Marcos, tapos nagkakaroon ng ganyang problema. No, talagang naiipit, no, ito nga si Senator Amy Marcos sa umpugan ng dalawang panig. Ito pa mga kababayan ng balita. Sumama muli sa kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Cavite at Laguna si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa parehong rally, hindi nabanggit ng Pangulo sa kanyang talumpati ang ate na si Senator Amy Marcos na absent sa naturang sortie. Sa probinsya ng Laguna, 11 kandidato lang mula 12 ang ipinanawagan ng Pangulo na suportahan. Kaya po, magkaisa po tayo. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Di nga naman, di ba? Kulang ilan lang yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lang. No? Wala dito si Villar. No? Tsaka si Senator Amy Marcos, mga kababayan. Kaya kumakalat ang balita o ugong-ugong na tatanggalin na raw yung dalawa na yon sa alyansa. No? Ano na kaya mangyayari sa kanila? Lalo na itong si Villar. Pagka tinanggal na sila sa alyansa, mga kababayan, no, siguradong hindi natin malalaman ang gagawin ng mga yan. Baka hindi sila lumusot. No? Kaya dapat sa susunod, no, na rally, sumama na itong mga to. At sinasabi naman ni Senator Amy Marcos, wala siyang walang masamang tinapay sa kanya. Ibig sabihin, hindi masama yung kanyang loob kahit pa hindi siya nabanggit. Diba? Paano nga naman siya babanggitin? Wala siya doon sa rally. Diba? Para ang bumanggit ng nun Para ang bumanggit ng multo nun na wala doon. Diba? Pero sana mga kababayan, no, naggawa, no, nag-effort, no, si Senator Amy Marcos, no, na isingit niya itong schedule na to. Siguro naman yung mga ganyang rally, yung mga ganyang kampanya, no, may mga schedule yan ahead of time. Diba? At alam nilang importante, alam nilang kailangan yan dahil may mga supporters, mga kababayan, na nandoon, no, na gusto silang makita, gusto silang makilala, no, tapos ipapakilala sila ng Pangulong Bongbong Marcos, wala naman sila. So ano mangyayari? Useless nga naman 'yon. No, useless na ipakilala mo yung mga tao na wala doon. 'Di ba? So parang ganun yung nangyayari dito, kaya tila baga nagagalit, no,
etong ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa isang banda, no, kung titignan natin yung kanyang sinasabi dito, mga kababayan, no, na yung alyansa iboto natin, no, kahit wala doon yung dalawa, 'di ba? Dahil yung mga yan ay magtutulungan, no, in the end magtutulungan yung mga yan, no, na susuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? So siguro, no, abangan natin yung susunod na kabanata. Medyo maganda-ganda ang drama ngayon. Ano masasabi niyo dyan, mga babayan? I-comment sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli yan yung kayo Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.